praise. Praise the Lord. Ang hina. Hallelujah. Wala nang sagot. Okay, so bago po tayo dumako sa ating message, let's pray. Lord, maraming salamat Panginoon for another Sunday, another message. Mga new revelation mo po sa amin. Maraming salamat for another day of serving you through this word, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong mga biyaya, ng iyong mga salita. Maraming salamat sa isang panibagong pagkaing spiritual na ibibigay mo po sa bawat isa sa amin. And Lord, prepare our hearts, Lord, na ang iyong mga mensahe na ito, Panginoon, ay patuloy na magturo sa amin, mangusap, magpalalim pa ng aming relasyon sa iyo, O God. Samahan mo kami, Lord, na ito, Panginoon, ay magpapalakas sa aming buhay pananampalataya, sa aming buhay spiritual, Lord. At ako bilang gagamitin mo, ako ay patuloy na dumadalangin sa iyo, Panginoon. Samahan mo po ako na ang mensaheng ito ay ma-share sa bawat isa sa amin, Lord, ng ang banal na Espiritu ang siyang kumikilos, Panginoon. Lord, maraming salamat sa tagumpay at nananampalataya kami na kami ay patuloy mo ng sinamahan at tinugon ng aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay aming dalangin at inaangkin ang katugunan in Jesus' name. Amen. Okay? So another message para po sa ating topic na bond servant sa ating series. Message na bond servant. At next slide nga po. So, ito ang atin pong verse para po sa ating series. Ganon din naman kayo kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Sabi mo nga sa katabi mo, ako ay alipin ng Diyos. Sana, sinabi nyo yan hindi dahil iniutos ko lang. Sana may feelings na tayo ay maging alipin ng ating Panginoon. At hindi ko na elaborate yan kasi yan po ang buong laman ng atin pong message. Now, let's look back. Next slide. So, week number 1 po natin, ang tinapik po ni Pastor Benji ay serving is one of your life purpose. After hearing yung message ni Pastor Benji, na-realize na po ba natin na ang pagsiserve pala sa Panginoon talagang purpose ng buhay ko? Nagkaroon ba tayo ng ganyang realization? Kasi kung tayo nagkaroon ng ganyang realization, ibig sabihin, nag-take effect ang message na yan. Naunawaan natin or baka nakalimutan na natin kung ano yung mga nilalaman ng mensahe na yan. Okay? And today, week 2 po tayo. Next slide nga po. Ang atin pong topic is about serving is the secret to greatness. Sabihin mo nga sa katabi mo, serving is the secret to greatness. O, tingnan natin kung totoo yan sa ating mga buhay at ano ang mga correction na gagawin sa atin ng ating Panginoon. Next slide. So sabi po dito, serving is the secret to greatness. Hindi ganyan ang atin pong main verse para po dito ay matatagpuan sa Mateo 20 verse 26. Ang sabi po dito, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. So yan po ang verse natin. And then, next slide ulit. Ang topic po, ang title po ng ating message for today is First Serve. Sabihin mo ulit sa katabi mo hanggang sa magsawa ka ng kasasalita. First, serve. Alam nyo, kapag natutunan natin sa ating buhay, yung first, gawin natin ang pagsiserve sa ating Panginoon, everything, lahat ng patuloy na magpapaganda ng buhay natin, mag-aayos ng buhay natin, gagawin ng Panginoon. Once we serve the Lord. Okay? Alam niyo po, pag sinabi nating serve, hindi yan gusto ng mga tao. 'Di ba? Bakit ba ang simbahan ko konti lang? Bakit ko konti lang ang tao sa church? Bakit marami tayong na-invite? Bakit hindi sila nananatili? Kasi ayaw nila ng serve. Ang gusto ng tao, gain. Ano ba mapapala ko dyan?
Yayaman ba ako dyan? Lalago ba ang aking business dyan? Diba? Ganun ang gusto ng mga tao. So when we talk about service, ayaw yan ng mga tao, kaya hindi sila nananatili. Pero bakit may mga tao na nananatili? Kasi ang mga tao na to naramdaman, ginawa nilang totoo sa kanilang buhay. Isinapuso nila. Okay? Yung tinuturo ng Panginoon, naging interested sila. At habang sila nagiging interested, lumalalim sila. At habang sila lumalalim, nagiging masarap sa kanila ang maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Okay. So how can I convince you that serving is the secret to greatness? So remember, we are talking about Word of God. Alam nyo sa Lord, lagi ng opposite. So, yung word na greatness, yan yung patuloy na gagamitin natin para makita natin, magkaroon tayo ng desire to serve the Lord. But before we go on sa atin pong message, I have to remind you about some important things, mga kapatid, na ayaw nating dumadaan ng mga panahon na sasayang. Kindly move to the next slide. Sabi po dito sa ating, know Christ more deeply than ever before. Goal ba yan natin sa ating buhay? To know Christ? Kung ano yung level of understanding mo, level of maturity mo sa iyong buhay pananampalataya, ginugol mo ba na, Lord, gusto ko pa kitang malaman, gusto ko pa kitang maintindihan yung buhay mo, kung anong ginagawa mo sa aming buhay. Alam nyo, nung naging topic natin yung about faith, I always pray to God, Lord, ano ang hindi ko naintindihan sa'yo? Lord, ipaunawa mo po sa akin. Para sa ganon, alam ko paano ko i-appreciate yung aking Lord na makapangyarihan sa lahat. Paano ko maibigay yung tamang service sa Kanya? Paano ko maibigay yung tamang appreciation sa Kanya as my Lord and Savior? So, do we desire ng mga ganyan na tayo ay patuloy na lumalim sa ating pananampalataya sa ating Panginoon? Bakit ba kailangan yan? Dahil ang buhay Kristiyano, mga kapatid, hindi lang yan intellectual na ehersisyo. Okay? Ito ay hindi lamang isang self-improvement program na, o ikaw naging drug addict ka, rehab ka. Hindi lamang ito isang ganong bagay. So, hindi rin ito isang hanay na mga tuntunin at regulasyon. Ang diwa ng buhay Kristiyano ay ang pagkilala sa Diyos. Tayo, narito sa loob ng church, ang ating layunin, kilalanin ang Panginoon. Di ba every time na makakarinig tayo ng message, may revelation ng Panginoon, nadadagdagan yung maturity mo kung ginagawa natin. Naintindihan po ba natin? So, pagkilala ito sa Diyos, pagkakaroon ng isang mahalaga, buhay na relasyon sa Kanya, nararanasan ang Kanyang presensya at aktibidad sa ating buhay. Alam mo ba ang Panginoon, ang role ng Lord sa buhay natin sa araw-araw? When we wake up in the morning, alam mo ba na ang buhay na meron ka ay biyaya ng Diyos? Kasi hindi mo pwedeng sabihin na bukas gigising ako. Kontrol yan ng Panginoon. Ang Lord lang na ang may bigay niyan. Alam mo ba na kaya ka may trabaho hindi dahil magaling ka? Alam mo ba na kaya ka may magandang trabaho kasi biyaya yan ng Panginoon? Nakikita natin yung aktibidad. Alam mo, kung alam mo na yan ay galaw ng ating Panginoon sa ating buhay, lalo ka pang magpapasalamat sa ating Panginoon. Maliit, malaking bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin kapag na-appreciate natin yan. Lalo tayong lalalim sa ating buhay pananampalataya, hindi tayo reklamador. Always remember, ang nais ng Diyos sa ating buhay ay laging kabaliktaran ng gusto ng mundo. Tandaan natin. So kung ang Lord kabaliktaran ng sa mundo, halimbawa service, ayaw ng tao ng service, ang gusto ng tao gain. But sa eyes ng Lord, sabi ng ating Panginoon, kapag ikaw nag-serve, kapag ikaw servant niya, kapag ikaw, yung isa pa natin, slave niya, ikaw yung pinakamataas sa paningin ng ating Panginoon. Pero sa mundo, ang slave, pinakamababa sa tingin ng tao. Naintindihan po ba natin?
So once na ma-realize natin kung paano maging slave ng Panginoon, at nagawa natin yan, mataas ang tingin sa'yo ng Diyos. So, ay ang mundo ganito. Tingnan natin kung tayo kasama ng galaw ng mundo. So, ang mundo, halimbawa, loving others more than yourself. Kayo ba, mas mahal nyo ba yung kapwa nyo? Pag hindi kayo binabate, mahal nyo pa rin ba yan? Pag kayo chinismis niyan, mahal nyo pa rin ba yan? Pag kayo inisnab niyan, mahal nyo pa rin ba yan? O amen daw, very good. So, ayun ang gusto ng Lord. Kahit na ang isang tao nakagawa sa'yo ng kasalanan, mamahalin mo pa rin. Baliktad. Pero ang mundo, kapag ikaw, ginawan ka ng hindi maganda, kung ikaw inisnab, isnab din kita. Kung ako pinagtaasan mo ng kilay, mas mataas kilay ko sa'yo. Ganun ang mundo. Now, ask ourselves, ganun din ba tayo? Kasi kung hindi, hindi tayo umaayon sa kung ano ang gusto ng Lord. Alam nyo, minsan nakanood ako ng isang vlog ni Bea Alonso. Ang content niya doon sa vlog na yon ay, ang kasama niya doon, ang visitor niya doon ay si Nadine Lustre. So, meron siyang lie detector test. Nung part na about love, may sinabi si Bea Alonso, sabi ni Bea Alonso, alam mo pag ikaw daw maghahanap ng partner sa buhay, dapat ang hahanapin mong partner sa buhay, mas mahal ka. Kunbaga Jane, kunwari si Jane, kunwari si Jane kausap ko. Jane, kapag ikaw daw maghahanap ng partner sa buhay, dapat mas mahal ka. Dapat mas mataas ang level ng pagmamahal ni Francis kaysa sa sayo. Mundo yun. Sa atin hindi. Mga kabataan, dami nating kabataan. Mga kabataan, pag kayo mag-aasawa, siguraduhin ninyo. Handa na kayo magpasensya? Handa na kayo magpatawad? O chismis? Bakit ba hiwalay si Chismis, di ba? Bakit ba hiwalay si Carla Abellana? Kasi hindi siya nakapagpatawad. Dapat handa kang magpatawad. Dapat handa kang magpasensya. Pero kapag ang tao tinanong mo, anong gusto mo sa magiging partner mo? Ay yung mamahalin ako. Yung sasamahan ako. Yung magiging masaya ako sa kanya. Ano yun? Para sa sarili niya. Pero ang Lord hindi ganun eh. Ang Lord ang gusto, ikaw ang magbibigay. So dapat we are ready. Walang mawawasak na tahanan kapag ganyan ang mentality. So kung kayo nagsama, yung isa hindi okay, ikaw okay, mananatili kayo. Kung pareho kayong okay, di maganda, blessing from God. Kung ikaw matapat ka, yung partner mo hindi okay, sasamahan ka ng Lord. Sabi ng Lord, makatarungan siya. Aayusin yung partner mo. Para kayo, parehong okay. Naintindihan po ba natin? Okay. So nais ng Lord laging tayong maging mapagpakumbaba, pero ang tao ang gusto siya ang nakalalamang. Gusto siya ang nakakaangat. Mas maganda ang bumili siya ng bagong damit, bibili ako, mas maganda dyan. Ang kinuha niyang course ganito, hindi, ang course na kukunin ko, hindi ganyan. Mas mataas dyan. Naging supervisor siya, ako magiging manager. Diba? Gusto natin nakakalamang, tinitingala, hinahangaan. Pero ang Lord hindi ang gusto, nagpapakababa ka. Kabaliktaran nun. If people are bounded with the things of this world, it's very difficult for them to understand what God wants to us. Mahihirapan talaga tayo maglingkod sa Panginoon. Kung hindi natin nauunawaan ang mga ganyang bagay, hindi tayo makakapagpatuloy. Pagsasawaan mong magpunta ng church. Kaya yung mga tao na nagsasawa ng pumunta ng church, ipinagpapalit na ang church sa ibang mga gawain, hindi nila naintindihan. Hindi sila lumalim. Okay? Next slide. Sabi dito, seeking God through service. Seeking after God is worth the effort. Nararanasan na po ba natin yan? Worth the effort daw kapag nagsisik tayo sa ating Panginoon. Kung hindi, subukan mo para maranasan mo. Kapag nakilala mo ang Panginoon, siguradong magkakaroon ka ng interes na kilalinin pa siya ng malaliman. Like what I said mga kapatid, nung naging series natin yung faith, mas lalo akong nag-desire. My Lord Jesus is the author and the perfecter of my faith. Lord, ipaunawa mo po sa akin, ano ba yung author and perfecter of my faith? Lord,
ipakita mo po sa akin yung naging buhay ng aking Panginoong Jesucristo. Sabi kasi ng Lord, focus our eyes unto Jesus. So, paano tayo makaka-focus ng ating eyes kay Lord Jesus? Eh di dapat, alam mo ginawa ng Panginoon, nakikita mo yung importance nun. Nakikita natin kung paano siya kumikilos sa ating buhay. So, let's take a look of these 2 verses, mga kapatid. Ito po, ipinapaliwanag ko lang po sa inyo yung mga nagdaan natin. Okay? Gusto lang nating ipaunawa sa inyo, ano ba itong mga ginagawa natin na ito? Ano ba itong ginagawa nating paglilingkod? Yun bang mga nakaraan, may naging bunga ba sa ating mga buhay? So Hebrews 11:6, pakiclick nga. And without faith, it is impossible to please God. Kung hindi mo kilala ang Panginoon ng malaliman, hindi mo mapiplease ang Panginoon kasi iba ang gagawin mo. Okay? Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. May reward ang lahat ng ginagawa natin. Hindi natin nararanasan ang reward ng ating Panginoon kapag hindi tayo nagiging tapat sa Kanya. Kapag hindi natin siya sinusunod. That's why pagod ang nararamdaman ng iba sa paglilingkod nila sa Panginoon. Kasi ang dami naging series. Kapag yun wala naging epekto, wala. Hindi talaga tayo lalago. Before nagkaroon tayo ng series about faith, na-establish ba yung faith katulad ng sinabi ko sa inyo? Okay? Nagkaroon ba yan ng impact sa buhay natin? Lumago ba tayo? Nadagdagan ba yung ating pagkakaunawa sa ating Panginoon, sa buhay ng ating Panginoon? Next slide, Jeremiah 29:13 ang sabi dito, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Ang Lord daw ay matatagpuan if you are seeking Him with all your heart. Hindi yung, Lord, tulungan mo po ako. Mama, magpe-pray ako ngayon kasi may sakit ang anak ko. Magpe-pray ako ngayon kasi kailangan ko ng tulong, mag-e-exam ako. Magpe-pray ako ngayon kasi may interview ako sa trabaho. Ngayon lang. So, are you seeking God with all your heart? Kasi kung nagsisik ka sa Lord with all your heart, hindi occasional ang iyong paglapit sa ating Panginoon. Habi dito, but He is not going to be found by anyone with only a casual passing interest. Sino ba yung mga taong may casual passing interest? Sabi dito, the half-hearted may as well not waste their time. Sino ba yung mga taong half-hearted? Yung mga taong na-bless ngayon, mamaya wala na. On fire ngayon, mamaya hindi na. Nag-serve ngayon, mamaya ayaw na. Yan yung mga half-hearted. Yun yung mga occasional lang, casual, passing interest ang sinabi po dito. So, are we that kind of Christian? Kasi kung ganyan ang ating buhay pananampalataya, mas lalong hindi mo maiintindihan being a servant. Okay? Nagkaroon din tayo ng topic about Beatitudes. Yan ba? Alam nyo about Beatitudes? Ito po yung nasa Mateo. Yung iba dito, maaaring wala pa that time. Na yung mapalad ang mga mapagbigay, mapalad ang mga mapagpakumbaba. Alam nyo ba, yan ang unang-unang itinuro, wala pa tayo dyan, Brad. Yan ang unang itinuro ng ating Panginoon nung siya ay nagsermon. Bakit? Ang unang itinuturo ng Panginoon ay ang sanctification of life. Kasi ang tao makapaglilingkod ng buong puso if their lives are being sanctified. Nababago ang kanilang buhay. May epekto. Evaluate natin ang ating buhay pananampalataya. 1 year ago, 2 years ago, 3 months ago. Tingnan natin, ay Lord, maraming salamat. Meron ka na bang pwedeng pasalamatan sa Panginoon? Lord, grabe, na-overcome ko na ang ganito. Hindi na ako maiinitin ng ulo. Lord, marunong na ako magpatawad. Lord, marunong na ako magmahal. Lord, marunong na ako magpasensya. Kung yan ang iyong mga pinapasalamatan, ibig sabihin, you're growing up. Nasasanctify yung buhay natin. Okay? Sapagkat ang Diyos ay matatagpuan lamang ng mga naghahanap sa Kanya ng taimtim. Naghahanap sa Kanya ng buong puso. Kilala ang Diyos ng mga handang magtiyaga, mga handang patuloy na humingi, patuloy na kumatok at patuloy na maghanap. So ngayon, for our message today, naniniwala ako na mas mapapabuti ang inyong mga buhay pananampalataya sa message na ito ng ating Panginoon. Kung ikaw yung klase ng Kristiyano
na ang talagang gusto mo to know God deeper. First, sa atin po mga verses, Mateo 20:25 to 28. Alam nyo, nung huli ako nag-message dito, July, napansin ko nung gumagawa ako ng message, etong text ko, ito rin ang text ko dati. Nagsimula ako noon sa Mateo 20 hanggang 28. Ngayon nabawasan lang, naging 25 to 28. Kasi this is similar doon sa topic ko before. Pero, syempre, ibang atake naman yung gagawin natin ngayon. Now, ang sabi po sa 25, I use English kasi yung atin pong mga points ay nakabase doon sa mga binanggit sa English version. So sa 25, but Jesus called them together and said, you know that the rulers in this world lord it over their people, and officials flaunt their authority over those under them. But among you, it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. Sa Tagalog, dahil dito, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay itinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. Next slide. Sa 27, and whoever wants to be first among you must become your slave. For even the Son of Man came not to be served, but to serve others and to give His life as a ransom for many. Sa Tagalog, sabi po dito, at kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. I'm not going to explain anymore. Kasi yan na po ang content ng ating pong topic. So, introduction po tayo. Sabi sa Mateo 20:21, ang content po niyan ay ito. Kung natatandaan niyo yung message ko before, a mother's request for her two sons. Sino yung mother? Si Salome. Sino yung two sons? Si Santiago at saka si Juan. O, tandaan niyo na yon, di ba? Minessage ko po yan. Now, anong ibig sabihin? Anong gusto ko pong ipahiwatig dito? Sa Mateo 20:20 to 21. Alam nyo dito, ano ba yung mother's request? Ang mother's request dito, si Salome nag-request sa Panginoong Jesus. Sabi niya, Panginoon, kapag ikaw po ay nandun na sa kalangitan, sa iyong kaharian, maaari po ba, ang dalawa niyang anak ay parehong alagad, si Santiago at saka si Juan. Sabi ni Salome, maaari po ba na ang aking mga anak ay siya ninyong paupuin sa inyong kanan at sa inyong kaliwa? Okay? Anong ibig sabihin nun? She wants her children or mga anak niya na maging great. Yun ang gusto ni Salome para sa dalawa niyang anak. But, sabi ng Panginoong Jesus, hindi mo naiintindihan ang hinihingi mo. Okay? Anong ibig sabihin po niyan mga kapatid? Tayo gusto din nating maging great. But, diyan nagsimula na itinuro ng ating Panginoong Jesus, gusto ng dalawa maging great. Ngayon, paano ba ang maging great? Diyan ngayon papasok ang ating message. Ang pagiging great ay hindi pwedeng palakasan. Hindi pwedeng kakilala mo sa ganito, kakilala mo sa ganyan. Sa mundo yun. Pero sa Panginoon, hindi palakasan ang pagiging great. So tinuruan ngayon ng Diyos, ng Panginoong Jesus, yung mag-iina, paano ba ang maging great? Ito ngayon ang ating topic. Sabi po dito, notice that Jesus did not correct them of wanting to be first or to be great. Hindi sinabi ni Lord, masama ang gusto ninyo. But the desire to achieve, do well, and to excel in something is a God-given desire. Kapag tayo nagdi-desire ng mga ganon, hindi masama yon. Hindi masamang ma-promote, hindi masamang mag-aim na ma-promote ka, manager, pero kailangan daanan mo ang proseso. So, ganun din sa ating Panginoon, dumaan ka sa tamang proseso. So, tinuturuan ngayon ni Jesus ang mga tao. Naging instrumento yun para turuan ng tao, paano ba maging great sa paningin ng ating Panginoon? Okay?
So sabi dito, it just has to be in the right place. Your desire to be the best, to be first is a divine desire. It just needs the right direction. Ngayon, ang ituturo sa atin ng Panginoon, the right direction to become great in the eyes of the Lord. Amen po ba? Alam nyo nung na-correct si Santiago at saka si Juan, alam nyo, at the end, sila ay parehong mga naging martir. Kasi lahat naman ng apostol ng ating Panginoong Hesus naging martir, maliban kay Judas. Okay? So, ibig sabihin, bakit martir? Pag sinabing martir, dumaan niya sa katakot-takot na hirap. Namatay sila ng hindi ka nais-nais na paraan ng kamatayan. Pero bakit umabot yung dalawa? Namuhay sila. Nagawa nilang isabuhay yung iniutos ng ating Panginoon, yung itinuro ng ating Lord. Kasi kung hindi niya nagawang isabuhay, give up na siya. Pero nag-end siya ganon. Bakit? Naintindihan niya kung ano yung buhay na kanyang tinatahak. Naintindihan po ba natin? At this is the purpose of our message today. Maintindihan natin, ano ba ang buhay na tinatahak ko bilang isang mananampalataya? So, next slide. So, in Jesus' kingdom, the road to being first, the road to being first and great is the road called servanthood. Ito yung ating message series. Servanthood, or in other word, bondservant. Kung gusto mo maging great, kailangan maging lingkod ka. Okay? Now, next slide ulit. What it takes to be a servant. Ano ba yung mga kailangan kong gawin para ako maging servant? Kasi ang servant ay yun ang mataas sa paningin ng Panginoon. Gusto mo ba mataas ang tingin sa'yo ng Lord? Kasi kapag mataas ang tingin sa'yo ng Lord, ibibless ka niya. Mararanasan mo ang mga promises ng ating Panginoon. Gusto mo ma-experience na every time you pray, ang Lord sumasagot sa panalangin mo? Gusto mo maranasan na nakukuha mo yung maayos na buhay sa gabay at patnubay ng ating Panginoon? O lahat tayo gusto yan. Kanino napupunta yan? Sa mga tao na kinakalugdan ng Lord. Paano kakalugdan ng Lord ang tao? You serve. Sabi dyan. Okay? Now, what it takes, number 1. Kindly click. Great servants don't try to control others. Sabi dito sa verse natin, but Jesus called them together and said, you know that the rulers in this world lord it over. Doon tayo sa word na naka-highlight. Rulers in this world lord it over. Ano ba ibig sabihin niya? Next slide nga po. Lord it over. It means carrying the idea. Lahat po ng ipapakita ko sa inyo na mga meaning ay galing po dito sa sinearch ko na message. Hindi po ito dictionary base. Maaaring yung mga gumawa nito dictionary base yan, but it's according kung ano yung gustong iparating ng message po natin. So kinuha ko lang po ito doon sa mga na-search ko na about this topic. Habi dito, carrying the idea of ruling down people. The person has a desire to control others. They often use guilt, fear, or shame to accomplish what they want. Tanong, negative, positive? Negative, positive? O negative? Kasi itong Lord it over, ibig sabihin, gawin mo yan. Trabahuin mo yan. Command lang ng command. Ang tingin niya sa mga tao, utusan. Gagamitin niya yung mga tao for her own sake or for his own sake. Yan ang ibig sabihin ng Lord it over. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Hello, may kausap ako? Praise God. So this desire to control others, kinokontrol mo yung mga tao. So dapat sa simbahan hindi ganyan. Ang leader sa simbahan ay hindi kumokontrol ng mga tao. This desire to control others can be seen at the home, in the home. When one spouse wants to control the other spouse, or one siblings wants to control another siblings. Yung matandang kapatid ang ginagawa, o sige, ML dito, ML dyan, o ikaw hugasan mo yung pinggan, o ikaw ganito gawin mo, o ikaw maglinis ka. Kayo ba bilang matandang kapatid, ganyan kayo sa bahay? O di kaya mga nanay at tatay, nanay, kayo ba ang commander ng bahay na lahat kailangan siyang masusunod? O di kaya tatay, dahil ba ikaw ay tatay ng tahanan, kinakailangan ba
na sa'yo lang manggagaling yung command. Kailangan ba ikaw lang lagi ang nasusunod sa loob ng tahanan? So tayo dito pare-parehong tinuturuan, mga kapatid. Paano ka maging tatay sa loob ng tahanan? Paano tayo maging nanay? Paano ka maging matandang kapatid? At mga anak, sino dito yung mga nagtatrabaho na? Pwedeng itaas ang kamay? Wala nagtatrabaho dito? Ayan, meron. Okay. Alam nyo, mga kabataan, tayo, kung ano man yung naging paraan, nakagraduate ka, natapos mo yung course mo, nagkatrabaho ka na ngayon, may maganda kang trabaho, nakapagtapos ka man by your pamamagitan ng iyong, ano ba tawag dito? Self-supporting, or sa magulang mo, ang magulang natin ay hindi natin kinakalimutan. Alam nyo, minsan ng mga kabataan, kapag ka may trabaho na, sila na ang commander ng bahay. Sila na ang boss ng bahay. Utusan na si nanay, tagalaba si nanay. Tay, gawin mo nga ito, tay. Nung panahon na sila'y nag-aaral pa, si nanay, si tatay nagkakandakuba sa trabaho. O di kaya kahit hindi man ganon, kung ikaw ang nagpaaral sa sarili mo, hindi pa rin yun reason para hindi mo kailingain ang pamilya mo. Kasi ang sabi sa Mateo 5, sa 1 Timothy 5:8, ang isa daw tao, isang mananampalataya na hindi marunong kumalinga sa kanyang pamilya, mas masahol pa sa di mananampalataya. Minsan napag-usapan namin ni Pastor Benji, yung iba natin mga kapatiran dito may mga trabaho na, nag-decide na ng sarili nila, I will live my life independently. Iniwan na ang pamilya. Bahala kayo magkagulo dyan, basta ako, magbibigay ako sa inyo ng support. At siya naman, gala dito, gala doon. Pasyal dito, pasyal doon. Lahat ng hindi niya nakuha noon, kailangan makuha niya ngayon. Kumusta naman ang pamilya? Huwag nating kakalimutan ng pamilya natin, mga kapatid. Alam niyo, si Mike Enriquez, di ba kamamatay lang ni Mike Enriquez? After he died, alam niyo, sinubaybayan ko yung mga pinapanood ko yung mga video about him. Siya ay nag-aral sa Lasal from grade 1 to college. Mayaman hindi. Mayaman, Lasal. Biro mo from grade 1 pa ha, grade 1. Pwede pa college eh, pero from grade 1. At the age of 19 years old, accidentally, naging DJ siya. Yung nanay niya ayaw na mag-DJ siya kasi ayaw niya nung ganun trabaho para sa anak niya. Sabi ni Mike Enriquez, nung daw siya'y ang first salary daw niya, 19 years old siya, 150 pesos that time. Noon daw siya sumuweldo, ibinigay niya ng buo sa kanyang nanay. Remember, si Mike Enriquez ay mayaman. Anong ginawa niya sa unang sweldo niya? Ibinigay niya sa kanyang nanay. Sabi daw ng mother niya, anak, yung sweldo mo, mas malaki pa yung allowance na binibigay ko. Hindi siya naliliitan sa binigay. Ang point, ayaw niya magtrabaho doon yung anak niya. Pero anong point ko? Ang point ko dito, ibinigay ng buo ni Mike Enriquez ang kanyang sweldo sa nanay niya. Bakit? As a sign of gratitude. Mayaman, kailangan ba ni nanay yung 150 pesos? Hindi nga eh. Barya lang yun sa kanya eh. Mas malaki pa nga daw yung allowance na binibigay sa kanya eh. Nagets po natin? Pero tayo mga kapatid Christian, huwag tayong makita ng ating Panginoon, magagalit ang Panginoon sa atin. Kung ang pamilya natin, pinapabayaan natin. Minsan nagbigay tayo sa magulang natin, humingi si nanay ng, oy, pwede ba dagdagan? Saan naman ninyo gagamitin? Kulang pa ba yung binigay ko sa inyo? Pero si nanay, tandaan nyo si tatay. Noong panahon kayo nag-aaral, utang dito, utang dyan, ginagawang araw ang gabi. Pagkatapos nung meron na kayo, ano na? Nasaan na? Kristiyano ka. Gagawin mo ba, pababayaan mo yung magulang mo? Nagpapakasaya ka habang yung magulang mo hanggang namatay, ganun pa rin, hindi man lang makalasap ng ginhawa sa buhay? Hindi ganyan. Yan yung sinasabi ng Lord. Para tayong masahol pa tayo sa mga hindi nakakilala sa ating Panginoon. Kasi may mga unbeliever kung nagkikare sa kanilang magulang. Marami tayo mga kapatiran dito, pagkatapos na makatagpo ng magandang trabaho, nung hindi pa consistent ang trabaho, nasa bahay. Hindi pa consistent, delikado, baka mawala ng trabaho. Nung nagkaroon na ng security ng trabaho, babay na. Magbo-board na ako. Magko-condo na ako.
Pero yung pamilya niya, ganun pa rin. Nagigets niyo ang ibig ko sabihin, mga kapatid? Huwag tayong ganyan sa pamilya natin. Once you succeed, remember, ang hindi lumigon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Tandaan po natin yan. It can also be seen in the church. Yung lord it over can also be seen in the church, where a pastor, a deacon, or a team leader needs to have a say in everything and to control all the moves and the decisions of the church or ministry team. Meron tayong mga team dito, meron tayong mga hinahawakan, may cell group tayo. How do you handle them? How do you handle your people? Diktador ba tayo sa kanila? Hoy, kailangan ganito gawin mo. Hoy, kailangan ganyan ang gawin mo. Pati buhay nila, pati course na kukunin nila, ikaw ang nagdidikta. Pati pupuntahan nila, pati kaibigan, ikaw ang magdidikta. Remember, hindi natin hawak ang buhay ng tao. Yes, we care. Pero, ang Diyos lang ang nakakaalam. If you care, you pray for them. Ang may magagawa sa buhay nila ay ang Panginoon. Naintindihan po ba natin? Nais lang tayong gamitin ng Diyos na instrumento sa buhay ng mga tao na yan. Let us lead them sa ikakabuti nila. Nakakasigurado ka na yung sinabi mo, yun ang para sa Kanya? Nakakasigurado ka ba na yung sinabi mo sa Kanya na ito gawin mo, yan ang desisyon na gawin mo, yun ang plano ng Lord para sa Kanya? Yes, takot tayo. Ayaw natin na nagpe-fail sila. Sino ba may gusto? Ako nga, mga anak ko Ayoko na nagpe-fail sila. Iiyak ako, umiiyak talaga ako kapag nagpe-fail sila. But, hindi ko sila minamaniobra. Tinuturoan ko sila and most especially, I pray for them. Lord, buksan mo po ang kanilang isipan. Lord, samahan mo po sila. Gumagawa sila ng mga maling desisyon. Hindi ko sila kinukompronta. Nagpe-pray muna ako kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng time. Kailan ko po ba sila pwedeng kausapin? Lord, ano ba yung mga salitang sasabihin ko sa kanila? Ganun tayo mga kapatid, lahat ng ginagawa natin, we pray. Para ang end, maganda, may good result. Huwag nating daanin sa ating mga emosyon. Huwag mong kukontrolin ang tao. Hindi mo alam kung anong plano ng Diyos sa kanya. Kasi tayo, ang failure sa buhay, naging instrumento yan ng Lord para tayo matuto. Ang daming failure sa buhay, yun ang naging instrumento para ako tumatag, para ako maging malalim. Hindi yung mga tinuro Kasi yung iba mga tinuturo sa akin, ang tagal ng tinuturo sa akin, hindi ko agad na-apply Nung nag-fail na ako, Lord, thank you, nabuksan ang aking isipan. So, ang kailangan natin, prayer, para sa mga tao na gusto nating tulungan, hindi kontrolin. May kapahintulatan ng Diyos sa lahat ng nangyayari, mga kapatid. Next, number 2. Great servants don't misuse their influence. So, ang gagamitin po natin dyan, you know that the rulers in this world lord it over their people and officials float their authority over. Gamitin natin yung word na authority para sa ating point number 2. Ano ba yung officials? Kindly click sa next slide. Sabi dito, officials means ito yung mga taong may authority. Okay? Now, carry the idea of distinguished, prominent, well-known, or noble. Uses the powers and of popularity and personality to control others. Yun daw kanyang personality ay ginagamit niya para mag-control ng ibang tao. Sa makamundo yun. Pero, ikinokorek tayo ng Lord. Kung ikaw, nag-aral, yung kasama mo, hindi ganoon nakakaintindi, huwag mo siyang lulukuhin. Huwag mo siyang dadayain. Kung ikaw, gwapo, maganda, yung mga kasama mo, hindi naman ganoon, pero lahat ng ginawa ng Diyos na maganda raw, di ba? We are all beautiful. Kaso lang, may mga pagkakataon na hindi ganoon ang paningin ng tao. Huwag mong dadaanin sa itsura. Yan ang gusto ng Panginoon. Huwag mong dadaanin sa, mas mapera ako kaysa kanila, sa akin ka sumama. Mas galante ako, sa akin ka sumama. So, yan po yung ibig sabihin yan.
Itinuro sa atin ni Jesus kung tayo ay binigyan ng position of authority dahil tayo ay popular o tayo ay may strong, friendly personality, na hindi natin dapat gamitin ang impluensyang iyan para sa ating sariling kapakinabangan. Okay? Pinagkatiwalaan ka ng authority ng ating Panginoon, gamitin mo yan humbly. Mapagpakumbaba. Maging mapagpasalamat ka kung anong meron ka, gamitin mo yan sa ikalulugod ng ating Panginoon. Next, number 3. Great servants function differently. So let us focus dun sa naka-highlight, but among you it will be different. Sabi mo nga sa katabi mo, iba tayo. Okay? Ang salita natin, ang galaw natin, ang itinuturo natin, dapat ay nakadepende sa banal na espiritu. Naniniwala kayo mga kapatid? Okay? Kaya importanteng nananalangin tayo. Hindi mo pwedeng i-invite ang banal na espiritu na, Holy Spirit, I need you. May kanta na, Come Holy Spirit, I need you. Hindi mo siya mai-invite by just singing that song. Mai-invite mo siya kapag nakita ng Lord na uuhaw ka sa banal na espiritu. Ang ating galawan, to become different, we need the Holy Spirit. Tandaan po natin yan mga kapatid. Ang Kristiyano, ang galaw niya, ang kanyang konsensya, natandaan niyo yung commercial ng Safeguard. Diba? May nagdidikta sa kabila, may didikta sa kabila. Tayo, ang konsensya natin ay ang banal na espiritu. Okay? Sa mga professional, mga kapatid, mga professional, mga estudyante, kung tayo po ay gagamit ng mga terminology, mga language, kasi minsan pagtayo natin dito, yung ating mga natutunan sa ating mga workplace, mga terminology natin, ginagamit natin dito. Hindi masama. As long as naiintindihan ng lahat. Kasi, kung gagamitin lang natin ang mga terminology na yan para pagandahin ang ating mga pananalita, sabi nga natin, we are doing our work based on the guidance of the Holy Spirit. Kung kailangan ba yon, why not? Pero, kung tayo'y pagandahan lang dito ng salita, hindi ganun ang ating layunin dito. Mga estudyante, mga professional. Kasi, dito sa loob ng church, yes, marami estudyante, marami mga nag-aaral, pero hindi lahat. May mga nanay-tatay tayo. Meron din tayong mga kabataan hindi nakapag-aral ng ganon. So, tingnan natin ang pangangailangan ng lahat. Okay? Ang goal natin dito, mabless ang tao ng salita ng Diyos. Make sure na kung gumamit tayo nun, na ibigay natin ang dapat na ma-receive ng tao to be blessed. Okay? So, hindi tayo dito pagandahan ng salita. Hindi tayo ganyan ang ating, hindi ko sinabing mali, ha? O yung sabi ni Pastor, huwag daw tayong, no. Siyempre ako, natututo rin ako. Sa totoo lang, marami akong natutunan na mga terminology. Pero, ang sabi natin, huwag natin pagandahin ang salita natin sa mga ganong bagay nang hindi mabibless ang tao, nang hindi naiintindihan ng tao. Naunawaan po ba natin? Okay? Hindi ako against doon sa mga gumagawa niyan. Sabi ni AJ, nagkaroon daw ng evaluation ang TP ng siguro mga cell group. So si Jasmine Cabalchera nag-report. So sabi daw ni Jasmine, ang dami na nang pumasok sa church, asa na sila? Wala na. Ang dami ng 144 leaders, hindi sila nagsi-cell group. So, anong problema? Ang problema sa akin, para sa akin, hindi ako mag-uutos, oy mag-cell group ka. 144 leader ka na, tapos ka na mag-cell group ka. Sa akin, ayusin mo ang relasyon mo sa Diyos. Mahirap mag-cell group ang isang tao na inutusan lang ni pastor, inutusan lang ni primary leader. Ayusin mo ang relasyon mo sa Diyos. Alam mo, kapag ikaw maayos ang relasyon mo sa Diyos, kahit hindi ka utusan ni pastor, yung message mismo ni Lord, yung presence mismo ni Lord mag-uutos sa'yo, Lord, ganito ginawa mo sa buhay ko, mag-cell group ako. So anong problema ng mga tao? Bakit di nagse-cell group? Hindi pa sila lumalalim. Hindi pa sila nakakaunawa. Hindi pa sila nagda-dive doon sa kung ano ang purpose ng Panginoon sa kanilang buhay.
So what is needed? What we need, mga kapatid, mahal mo ba ang Panginoon? Kung mahal mo ang Panginoon, alamin mo ang gusto niya para sa'yo. Lord, para saan ba ang purpose ko? Kapatid, totoo, bakit ko ito nasasabi? Sinasabi ko sa inyo, totoo ginagawa ko. Sabi ko, Lord, yung new set of my students ngayon, anong purpose mo sa kanila? Anong purpose ng buhay ko sa kanila? Lord, sa family ko, anong purpose mo sa asawa ko? Anong purpose mo sa aking mga anak? Para sa paggamit mo sa kanila. Lord, nasa SLC ako, anong purpose mo sa buhay ko para sa SLC? Anong purpose mo sa pamilya ko, sa nanay ko, sa mga kapatid ko? Anong purpose mo doon sa community na nandun ako? Tayo, alam ba natin ang purpose natin? May care ba tayo na tayo ay, Lord, ako ay inilagay mo dito. Ang mga bagay-bagay na nagaganap ay hindi aksidente. So tayo na nakakilala sa Panginoon, may purpose tayo. Nakilala mo ang kapatid mo, may purpose ka. Ang katabi mo, ka-cell group mo, may purpose ka dyan. So kung nauunawaan natin ang purpose natin, ng buhay natin, magagawa mo ang lahat. Pero kapag ikaw tulak lang, cell group ka, hawakan mo to, bisitahin mo to. Kaya ang sabi ko sa 144 leaders, di ba mga 144 leaders, anong sabi ko sa inyo? Kapag alam nyo na may pinapagawa sa inyo ang Lord, ang una nyong gagawin, tapos ayaw mong gawin, ang una mong gawin, mag-pray. Lord, tulungan mo po ako, since inuutusan mo po akong gawin to, tulungan mo po ako na magawa ko yan with all of my hearts. Love. Nararamdaman ko yung love sa puso ko na gagawin ko to. Masaya. Kasi ang hirap gumawa ng isang bagay na wala sa puso mo. So ang una mong gagawin, hingin mo sa Lord. Hingin natin sa ating Panginoon. Hindi kasi lahat ng idinidikta natin, ay yun talagang gusto ng Panginoon. Tingnan natin. Okay? Number 4, great servants want to influence. But among you, it will be different. Whoever wants to be a leader, focus tayo, whoever wants to be a leader. Ano ba ang leader na gusto ng ating Panginoon? What kind of leaders ang nais ng Diyos? We are developing each one of you to become leader. Di ba lagi natin sinasabi yan? To be a leader of leaders. Kung tayo man ay may kanya-kanyang cell group o kanya-kanyang ministry, hindi po ibig sabihin sila lang ang ililid natin. Nasa ushering ka, nasa WTD ka, nasa multimedia, nasa kids, ano pa, nasa building and maintenance, nasa mission, o kung ano man. Hindi lang yun ang pakialam nyo. Hindi lang kayo doon may pakialam. Kasi we are one body of Christ. Nagkataon, pinagkatiwalaan ka ng Lord. May kanya-kanya kayong cell group. Then kayo, ang care nyo lang, cell group nyo. You don't care about others. Bahala kayo dyan, magkagulo kayo dyan. Basta kami, aayusin namin yung amin. Ganun ba? Hindi po ganun ang gusto na leader ng ating Panginoon. Great servants want to influence. May maganda tayong influensya sa ating kapwa. Huwag tayong ang pakialam lang natin ay yung sakop natin pagkatapos nakakasakit na tayo sa iba. Kapatiran natin, sinasaktan natin ang kanilang damdamin. 'Di ba? Pumapasok dyan, ilang buwan na, nagkabanggaan na yung mga balikat nyo, ni hindi man lang kayo hi, hello. Ni hindi man lang natin makamayan, ni hindi man lang natin makumusta, ni hindi man lang natin makausap. So huwag nating layuan yung mga tao. Lalo na kapag may nagawa silang hindi mabuti or mga nagkasala, nagkamali. Ang tao kapag nagkamali, ang kailangan niyan tulong para makabangon. Ang tao kapag nag-fail, ang kailangan niyan mag-i-encourage. Pagka yan, may mali, may mga decision making na mali pagdating sa cell group, ikaw kasi sinabi ko na sa iyo, huwag mong gagawin yan. Hindi na siya attend. Kasi ang alam ko, pumunta ako sa church para lumakas ako Akayin natin sila, yes. Tayo, kapag nagpayo sa ibang tao at hindi nila sinusunod, minsan nakakainis talaga. Kasi we are just caring for them. Kaso lang, ikaw ba perfect? Ikaw ba lahat ba sinabi sa'yo na sunod mo? Di ba titingnan din natin ang ating sarili? Ilalagay din natin ang ating sarili sa kanila.
Ako rin eh. Naging ganun din eh. Unawain natin sila. Hindi naman right away na sinabi sa atin, agad-agad ginawa natin, di ba? Marami rin tayong mga failures. So ang mga tao na nagkakamali, inaakay, tinutulungan, sinasamahan. Ginagabayan. Okay? Ako naman, sabi ko naman sa mga tao nagkamali, consequences nyo na makaranas ng mga hindi magaganda. So be humble. Halimbawa, nakakarinig kayo ng hindi magaganda, consequence natin yon. Pero tayo, ang ating tungkulin ay hindi lalong magpabagsak sa tao kung hindi mag-angat ng tao. Okay? Nakaka-influence tayo dapat. Be willing to become instrument of God to change other people's lives in a loving way. Number 5. Ano yun, sa labas? Malakas pa yung ano nila kay sa atin ha. Number 5. Great servants are selfless. Nakaka-apekto ba yun dyan? Sabi dito, but among you it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. Okay, so doon tayo sa must be your servant. Next slide. The way to the world's greatness is through pleasing people and being served by people. Yan daw ang world's greatness. Piniplease ang tao. Bakit? Di para akin. Akin ang suporta niya, akin ang attention niya, akin ang ganito, akin ang ganyan, di ba? And, sabi dito, and being served by people. Sa pangalawa, sabi dyan, the way of God's greatness is through pleasing Him and serving others in His name. Gusto mo ba ma-please ang Lord? Ano daw ang gagawin mo para ma-please mo siya? Serve others. Okay? In God's eyes, the one who is great is the one who is willing, who is a willing servant. So, syempre, kapag tinanong ko, mahal ba natin ang Diyos? Sumagot kayo kanina, yes. Kung totoong mahal natin ang Diyos, mamahalin din natin ang ating kapwa. Bakit? Yun ang refleksyon ng pagmamahal natin sa Diyos eh. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Kung ako mahal mo, you serve others. Kapag nakita ng hindi pwedeng, Lord, I worship you, I glorify you. Pagkatapos hindi okay ang relationship mo, hindi ka nakikipagkibuan kay ganito, hindi ka nakikipagkibuan kay ganito. Sabi mo, Lord, I worship you, I glorify your name, I adore you. Ay, magagalit sa atin ang Panginoon. Sabi na sa atin ng Lord, hindi iyan, huwag mong gawin yan, hindi ganyan ang gusto kong paraan para i-worship mo ako. You serve others. Amen po ba mga kapatid? So how do we treat each one in this church? So dapat friendly tayo sa kanila, kinakausap natin sa kanila. Ipinaparamdam ba natin sa kanila na pwede nila tayo maging ate at kuya? Kayo ba approachable? Alam niyo ako, hindi lahat ng tao dito sa loob ng church madaling lapitan. Hindi lahat ng tao sa loob ng church madaling kausapin. But inutos siya sa akin ng Lord eh. Sabi ko, Lord, gusto ko ako slave mo. You are my master. As my master, kung anong command ni Lord, kailangan kong gawin. Sabi ng Lord, magpakita ka ng mabuti sa iba. Maging maganda tayong halimbawa. Kahit na hindi maganda ginagawa nila sa atin, gagawin natin yun. Bakit? I'm a slave of God. Yun ang gusto ng Panginoon. Naintindihan po ba natin? Kaya ang isang tao, kahit mahirap i-approach, kahit mahirap lapitan, I pray to God, Lord, paano ko ba lalapitan si ganito? Paano ko ba siya i-approach? So, humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Willing ba tayo maging ate at kuya, maging nanay, kayo mga nanay at tatay, dun sa ating mga kabataan? Mga kabataan, dun sa ating mga kananayan. Next slide nga. The clearest mark of the true servant is willing sacrifice for the sake of others in the name of Christ. Number 6. Great servants see themselves as slaves. Sabi dito, and whoever wants to be first among you must become your slave. Ano ang slave? Kindly move to the next slide. Next slide nga.
Isa pa. Ayan. Ano ba ang slave? So a slave or doulos did not belong to himself but to his master and could go only where the master wanted him to go and do only what the master wanted him to do. Kung si Lord ay ginagawa nating master, lahat ng command niya, di ba, slave, ganun daw ang slave. Sabi nga natin, eto yung pinakamababang uri sa lipunan, sa mundo. Pero sa Panginoon, ito ang pinakamataas sa kanyang paningin. Di ba? Pag-aari ka daw ng master mo. Master ba natin si Lord? Amen. Nagdi-devotion ba tayo? Perfect ba? O hindi naman kailangan perfect. Mahalaga, nagdi-desire ka na alamin ka. Bakit? Master mo si Lord. Si Lord ang author niyan. Nandyan ang gusto gawa sa'yo ng Lord. Naintindihan po ba natin? Kaya kung tayo hirap mag-devotion, God is not your master. Kasi gusto ng Lord, inaaral mo ang kanyang salita. Nandun kasi sa salita niya ang command niya, ang warning niya, ang mga blessings niya, nandun sa kanyang mga salita. So as a slave, kailangan alam mo yun. Para nagagawa mo yung command. You are belong to God eh. So dapat alam mo yung master mo. Alam mo lahat ng pinapagawa sa'yo ng master mo. So yun po yung ibig sabihin niyan. We did not belong to himself. He did not belong to himself. Ako, as a slave, hindi ako belong sa sarili ko. But to the personal property of someone else. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, kung ang Lord ay master mo, ang kapwa mo, master mo. Magagawa mo ba yon? Ano ba ibig sabihin yan? Kung ano paggawa ng master mo, gagawin mo. Pag sinabi ba ng master mo, tumalon ka sa bintana, tatalon ka, hindi naman ganyan ang ibig sabihin nun eh. Magsayaw ka dun sa kalsada. Punta ka ng kalsada, magsayaw ka dun. Hindi naman ganun ang ibig sabihin yan. Okay. Next slide. Becoming a slave to others means you limit your rights for them, you modify your habits for them, you deny your preferences for them, and you change your life for them. Tagalog, nililimitahan mo ang iyong mga karapatan para sa kanila, binabago mo ang iyong mga gawi para sa kanila. Sabi ng kapatiran mo, alam mo, supla-suplada mo. O paano ka raw magiging slave? Anong sabi doon? You change your habit to them. Baguhin mo ang iyong, suplada ba ako? Sige, I pray to God na mawala ang pagiging suplada ko. Nababago. Yung comment sa'yo na hindi maganda, magbabago ka para sa kanila. Para hindi sila matisod. Naintindihan po ba natin? So this attitude of seeing yourself as slave to people is further explained by Paul in 1 Corinthians 9:19-22. Let's read. Okay. Paul's example sa 19 ang sabi, malaya ako at di alipin ni numan, ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Let's look at this. Mga kapatid, sabi ni Paul, malaya siya. Pero yung kanyang kalayaan, tinalikuran niya. Bakit? Para daw makahikayat ng marami. Nag-sacrifice. Okay? Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. And then, next slide. Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ng Panginoon. Sa last, 22. Sa piling ng mahihina, ako'y naging parang mahina. Ano ibig sabihin yan? Upang mahikayat ko sila. Ano ibig sabihin sa piling na mahina, ako'y naging mahina? Ibig sabihin yan, sa isang tao, kunwari, huwag mo sabihin sa kanya na, ito lang hindi mo magawa, ako madali lang yan para sa akin eh. So, hindi ganon. Paano?
Alam mo, naranasan ko rin yung ganyan. Alam mo, pero na-overcome ko. Tuturo mo sa kanya, paano mo na-overcome? Iparamdam mo sa kanya, kahinaan niya yon, naging mahina rin ako, naranasan ko rin yan. Pinagdaanan ko yan. So, yung time na na-overcome mo, yun ang mag-i-encourage sa kanya. Yun yung sinasabi dyan. Hindi natin sasabihin na, ganyan lang, hindi mo magawa. Hindi natin pwedeng sabihin yun. Kanya-kanya tayo ng personality, iba-iba tayo. Okay? Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako kahit ilan man lang. In short, mga kapatid, tayo ang mag-a-adjust para sa kapwa natin. Huwag mong sabihin na, alam nyo sa Christian hindi uso yung introvert, extrovert, or kung ano-ano. Gagawin pa nating excuse yan. Hindi talaga ako pala imik eh. O di sige, diyan ka na lang sa kabilang tabi. Diba? Gusto mo wala kang maging function? So, hindi po ganun. Gusto ng Panginoon maging useful ang buhay natin. Kung ganun tayo, let's change. Yan ang sinabi ng Bible eh. Baguhin natin ang gawin natin, baguhin natin ang ginagawa natin, kung yan ay nagbibigay, kung yan ay nagsasabi na hindi maganda. Number 7. Number 10 tayo, mga kapatid. Hindi, joke lang. Inigising ko lang kayo. Great servants have an example to follow. So for even the Son of Man came not to be served, but to serve others. O yan, ang ating pag-uusapan. Our greatest example for this is the life of our Lord Jesus Christ. So, ano ba yung example ng ating Panginoon? Sabi sa Pilipos 2:4-8, ayan. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, command ng Lord. Sino daw pagmamalasakitan? Ang iba, not yourself. Hindi ang iyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa 7, sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Paano mo ba masasabi na ang Diyos, si Hesukristo ay namuhay bilang isang alipin? Ipinanganak siya bilang tao, at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Alam niyo bang ibig sabihin ng kamatayan sa krus? Ang kamatayan sa krus, ang pinakamababang uri ng kamatayan na pwedeng danasin ng isang tao. Meron diyang binabangungot, meron diyang naaaksidente, nasasagasaan, meron diyang nagkasakit. Pero, yung kamatayan ni Jesus Christ ang pinakamababang uri. So, ano yung pagkaalipin? Sino ba ang nagpako sa kanya sa krus? Tao. Anong ginawa ng mga tao? Dinuraan siya, hinagupit siya, pinagpasan siya ng krus, hindi na makilala yung katawan niya sa mga latay, pero Panginoon siya. Iniwan niya yung kanyang pagiging Panginoon para sa iyo, para sa akin. Halimbawa na pinakita ng ating Panginoon, yun ba mahalaga sa iyo? Kung yun mahalaga sa iyo, madali para sa iyo agawin ang isang simpleng ipinapagawa ng ating Panginoon. Magbago tayo ng buhay. Magpagamit tayo sa Kanya. Amen po ba? Sa number 8, godly servants have an eternal cause. Ito yung pinakamatindi sa lahat. Sabi dito, to give his life as a ransom for many. Next slide nga. Next slide. So, Jesus gave his life as a ransom for many. Linawin natin mga kapatid. Hindi basta-basta ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay upang maging halimbawa lamang para sa iba. Not just to set as an example. Upang maging siya ay hindi lamang martir para sa isang dahilan. Hindi rin siya isang halimbawa lamang ng pagbibigay ng buhay na walang pag-iimbot. Ibig sabihin, sacrifices a life without anything in return. Okay? Si Jesus ay hindi lamang nabuhay at namatay para sa
para sa iba, kundi namatay siya bilang pantubos. Sabihin mo nga sa katabi, pantubos. Para sa iba. Okay? Ano ba yung pantubos o ransom? Kindly click nga sa next slide. Sabi dito, ransom, the term commonly used for the redemption price of a slave. The amount required to buy his freedom. The idea is that of a price paid for a life. May tao na bang nakagawa na ibigay niya ang kanyang buhay para tubusin ang isang tao? Si Jesus Christ, ibinigay niya ang kanyang buhay para matubos ang marami. Pwede bang lahat? Pwede. Pero marami, bakit? Obviously, hindi naman lahat tatanggap sa ating Panginoon eh. Kaya, pero kung lahat tatanggap, yes, for all. Pantubos sa lahat. Mahalaga ba sa iyo ang kamatayan ng ating Panginoon? Bakit siya mahalaga? Ano ba tayo dati? Makasalanan. Dati tayong makasalanan. Dati tayong alipin ni Satanas. Dati tayong alipin ng kamatayan. Pero, kung ikaw totoong tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus, natubos ka niya. Okay? Pero kung hindi mo totoong natanggap, hindi ka matutubos. Kasi ang sabi po dito, paki-next slide nga, sabi dito, although his ransom is sufficient for every person, it is valid only for those who believe in him. Kanino lang daw valid ang ransom? Kanino lang? To those who believe in him. Kung ikaw hindi naniniwala sa kanya, paano mo ba sasabihin na naniwala ka? Eh, bawat sinasabi niya ginagawa mo, hindi lang yung naniniwala, oo, naniniwala ako. Hindi lang yung sagot na oo. Kung hindi, nakikita sa buhay natin na talagang tayo ay naniniwala sa ating Panginoon. Valid only for those who believe in Him. It is in that sense that His redemption is for many rather than for all. Kasi kung sino lang ang maniniwala sa Kanya. Sa atin pong pagtatapos, kung hindi mo pa nagawang ilagak ang iyong buhay sa ating Panginoon, kailangan mong malaman na si Jesus ay namatay para sa iyo. Alam ba natin ang salitang yan? Si Jesus ay namatay para sa iyo. Siya ang naging pantubos mo. Kung si Jesus hindi namatay para sa iyo, 2 beses tayo mamamatay. We will die physically, we will die spiritually. Pero kung si Jesus ay tinanggap natin sa ating buhay, we will die physically, but we will live forever, eternally, spiritually. Isang kamatayan lang ang ating dadaanan, kapatid. Yun ang kahalagahan yan. Okay? So, siya ang nagbayad ng halaga para sa iyong kasalanan. Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, maaari kang mapatawad, kapatid. Kung hindi mo pa nare-realize sa mga bagay na to, take time, take a pause, or kung ano man para ma-realize natin. Maaari kang maging isang bagong nilikha, bagong tao. Maaari kang palayain sa iyong kasalanan. Kung babaling ka sa Kanya at ilalagay ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya para sa iyong kaligtasan, at kikilalanin mo si Jesus bilang Panginoon at guro, nagtuturo kung anong gagawin mo sa iyong buhay, ang pantubos, yung ransom, mapupunta sa iyo. Makikinabang ka. Naintindihan po ba natin? Kung ikaw naman, kapatid, isa ka ng mananampalataya, alam mo, isa ka na talagang lingkod ng Lord. We have to realize this as a Christian. Tinawag ka ng Diyos sa isang buhay na paglilingkod, hindi patay. Hindi walang ginagawa. Kung anong inutos ng Lord, gawin natin. Makatarungan ang Diyos, mapagpala ang Diyos, lahat ng pagsunod mo sa Kanya may bunga na maganda. Okay? Gusto mong maranasan yon?
Gamitin natin ang buhay sa paglilingkod sa Kanya. Naglilingkod ka sa iba upang tulungan silang lumago. Paano daw tayo maglilingkod? Maglingkod daw tayo sa iba. I-reach natin yung iba upang luwalhatiin ang Diyos at sa ilang pagkakataon ay akayin sila kay Kristo. Kung inuutosan ka ng Lord mag-cell group tayo. Makakawin tayo ng tao kung may maganda tayong example. Pero hindi tayo makakawin ng tao kung turo tayo ng turo, ang ating buhay ay hindi magandang patotoo sa kanila. Kaya lumalayo sila. Hindi sila nabibless. Cell group, baka mamaya ang laman ng mga cell group natin, chismisan dito, chismisan doon, buhay nito, buhay noon. Dapat, alam nyo sa mga nanay, di ba, Sister Gemma, pag kami nag-cell group, sharean kami kung paano ang Diyos kumilos sa aming buhay sa mga problema. Yun ang pinag-uusapan namin. Nagsishare sila ng mga napagtagumpayan nila sa kanilang buhay. Ang content ng cell group natin, mga kapatid, lalo na mga kabataan, aralin nyo ang salita ng Diyos. Gawin nyo makabuluhan ng cell group. Siguraduhin nyo nagmumove ang Holy Spirit para ang cell group natin magtagumpay. Para tumagal hanggang katapusan ng ating buhay. Because serving God there is no retirement in serving the Lord. Okay? Yan ang gagawin natin kung tayo totoo na. So ang iyong serbisyo ay may layunin, isang dakilang layunin. Sa last slide po natin, basahin natin yung verse. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Sabi po yan sa 1 Peter 4:10. Okay, so let's end our message in a prayer. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa amin. Nawa naging maliwanag sa amin kung paano maging servant. Nawa, i-desire namin sa puso namin na maging slave mo, Panginoon. Kasi kapag kami slave mo, alam na namin ang maglingkod sa tao, Panginoon. Lord, gawin mong masaya ang buhay namin sa paglilingkod sa iyo. Tulungan mo hindi namin ito pinagsasawaan, hindi namin ito kinakatamaran, bagkos ma-enjoy namin. Ilagay mo sa heart namin, Panginoon, ang joy of serving you, Panginoon. Lord, samahan mo kami na ang purpose mo sa buhay namin ang mangyari, O God. Huwag namin sayangin ang bawat pagkakataon, ang bawat panahon. Tulungan mo po, ang layunin ng buhay namin ay mangyari so that kapag humarap kami sa iyo, sasabihin mo po sa amin, mabuti at tapat na alipin kami, Panginoon. Lord, maraming salamat. Sa iyo po ang kapurihan at kaluwalhatian at nawa ang patuloy na pagtibay namin sa aming buhay pananampalataya ay maranasan namin. In Jesus' name, this is our prayer. Amen.